Hey guys, for today's video ay maaga nga ako nagising dahil naghahanda ako ng babaonin naming pagkain. Pupuntahan pala namin ngayon yung isang campsite sa May Baras, Rizal, itong Nefled. At dito munting masunog yung niluto ko, buti na lang hindi talaga nasunog lahat. Ito pala yung una kong niluto, nagprito ako ng saging para babaonin namin. At ito, natapos ko na nga prituhin itong saging. At yung kasunod ko namang lutuin, itong kamote, lalagain ko nga to. At ayan, hinugasan ko nga muna. And after ko nga mahugasan, sinalang ko na. At ayan, hindi ko na malaya, naubusan na pala ng sabaw, muntik tuloy masunog. At kasunod ko nga lutuin itong waffle. So nag-slice ako ng cheese para ipalaman sa waffle. At babaonin nga rin namin to. Nag-try lang ako kung okay na yung kalalabasan. Kasi pangalawang try ko nga to. Nung una kasi hindi siya maganda yung kinalabasan ng pagkaluto ko. Buti na lang ito at maganda yung kinalabasan. Perfect na. Saglit na saglit lang naman to lutuin. At ayan, luto na siya. 11 nga lahat yung nagawa kong waffle. At ito babaonin namin lahat yan. At ito okay na lahat yung mga dadalhin naming baon. Meron na kaming kanin. At nagdala na rin kami ng pork liempo at doon namin iihawin. So samahan nyo kami guys para puntahan itong Nefled campsite kung gaano kaganda at gaano ka-relaxing yung lugar. Let's go! Nefled Orchard Campsite, located pala ito guys sa Barangay Sitio San Roque Road, Baras, Rizal. Hanapin nyo lang sa Waze yung Felicidad Delphine Store at doon nyo ipin kapag pupunta kayo. At dito lumagpas nga kami at dito kami nakapasok at mali nga yung napuntahan namin. At ang layo nga kung saan kami naligaw at bumalik nga kami dito. So nadaanan lang pala namin to kung saan yung papasok ng Nefled. Lumagpas pala kami doon sa kanto na pinasukan namin. Muntik na kaming naligaw dun na, buti na lang at ito natuntun namin yung daan papuntang Nefled. At kung nakapunta ka na dito sa Lihim na Batis, hindi ka na maliligaw kasi pareho lang sila ng way, pati yung Erin's Place Resort. At dito maraming ang tindahan, so dito na kayo bumili bago kayo pumunta sa pupuntahan nyo kung may mga kailangan kayong bilhin. Kasi pagpasok nyo dito sa Nefled, wala nang tindahan na mabibilhan. So ito na yung way papuntang Nefled. So kung tag-ulan guys, hindi talaga siya recommendable na pumunta dito kasi madulas yung daan at delikado po lalo na kung nakamotor lang kayo. At kung sasakyan naman, di ko sure kung makakapasok yung 4 wheels. At ayan nga, nandito na kami sa Nefled. So pwede siyang mag-park dito ng motor, pwede rin doon sa may bandang baba. So, libre naman yung parking nila dito guys, walang bayad. At ito nga ang ganda ng lugar, sobrang tahimik, sobrang nakaka-relax dito sa lugar na to. At dito nga, pababa na kami at nakita na namin si tatay, yung may-ari. Hello po, kayo po ba yung may-ari? Kami po yung nagpa-reserve ng 2 packs. Ngayon po, ngayon? Hapon, ngayon. Pero ngayon ang gagamitin nyo ngayon? Opo. Sa yung may room, meron mo yun? Ngayong 600. 600. Doon meron. May CR na rin po ba yun? Wala po, ganito ang may CR na sarili. Magkano itong ganito? Dalawang kwarto po yan eh. Magkano yung ganyan? 2.5. Pero may yung 2.5 lahat, may sariling CR. Oo, may sariling CR. May sariling CR. May lutuan sa iyo. Ano ba? 1.5 po po. Overnight. Dalasan mo yung pupunta sa overnight lang. Dito pwede daw mag-overnight dahil may kuryente. At dito tinuro na nga ni tatay yung bahay kubo na 600 na pang 2 packs. Na ito pala siya, yung 600. Asan CR? CR yan lang? Ayan lang daw. Lapit lang? Ito mag. Pwede daw. Native style. At ito na yung kubo na 600 pesos na pang 2 packs.
Ang ganda niya, meron na siyang bed na pwede kang matulog kapag inaantok ka. Meron na rin silang dalawang unan, isang electric fan at isang ilaw. At meron ding saksakan na pwede ka mag-charge ng cellphone. At dito sa labas, merong nakalagay na mesa na maliit. Medyo madumi yan pero nilinis ko muna yan bago nilagay namin yung pagkain. Ayan, pang 2 packs lang din talaga siya at may dalawang upuan naman. At ito naman yung view sa likod ng kubo. Ang ganda niya, 'di ba? Nakaka-relax kapag ikaw mahilig mamundok. Perfect na perfect to sa inyo. At sa gilid naman ng kubo namin, may swimming pool pero hindi pa siya puno. At yung CR naman katabi lang din ng kubo namin. Ang entrance fee pala dito guys is 50 pesos per head, kids and adult. Ang day tour is from 7 AM hanggang 5 PM. Yung overnight naman is from 7 PM to 7 AM. 80 pesos per head kapag overnight. At dito, nilatag ko na nga yung dala naming baon para makapag-almusal na kami. At ito pala yung niluto ko kaninang umaga, pang almusal namin. Sarap ng nilagang kamuti o pang bundok style talaga tong baon ko. At una kong kinain dito yung waffle. Ang sarap talaga kumain kapag nasa outing, ano. Kain tayo guys. And after ko nga kumain dyan, humiga muna ako. Medyo napagod ako sa biyahe, kaya ayan, nag-relax muna. Maganda talaga to kasi may sariling kwarto. And after ko nga makapagpahinga, ito namang pork liempo yung sikasuhin ko para ihawin. Medyo nagyelo pa nga siya kaya binabad ko muna. At eto, papunta na nga ako sa kabilang kubo para magpalingas ng apoy. Ayan, tapos na kami mag-ihaw, so nilagay ko na sa mesa yung mga pagkain namin. At mga 10:30 AM nga, natapos na ako magluto. At ayan, ito na lahat ng aming pagkain. At ayan, dinala na nga rin namin sa kwarto yung pagkain at dito kami kumain ng pananghalian. At pagkatapos nga namin mananghalian, nice saka pa kami naligo. At dito, nagpaduyan-duyan na nga muna ako. At ayan, after mag-4, pauwi na nga kami. Ito yung mga ostrich. Marami pala dito. And yan lang for today's video guys. Bye! Ito na, iba rin.